Kasalanan nga ba ng binastos dahil provocative yung suot niya or kasalanan nga ba ng lalaking ng bastos? Mainit na topic ngayon yan sa TikTok. First of all, kasalanan talaga yan ng bastos na lalaki o bastos na babae kung sino man yung gumagawa ng krimen na hindi maganda. Ngunit, ang tanging binoboses lang naman ng mga kalalakihan na realistic mag-isip is yung clothing o yung pananamit ninyo, girls, hindi nyo maaalis na puntong may ambag din yan minsan. Again, hindi sa lahat ng situation. Pero minsan, pwede silang maprovoke dahil sa suot mo na revealing clothes. Ngayon, kung hindi kayo naniniwala at challenge ninyo yung facts na ganitong usapin, may isang babae dyan na kumontra, please sumama ka sa akin, pumunta tayo sa Tondo o saan mang lugar na kalye, street, tapos pagdadalahin kita ng dalawang damit. Isang formal at isang sexy, halos luwa na yung dibdib mo at yung puwet mo. Tignan natin kung sino o gaano karami ang mas sisipol sa'yo, mambabastos sa'yo, kung doon ba sa formal o doon sa sexy na suot mo. Kasi sa ganung paraan, harap-harapan at mabivideohan natin na mapapatunayan na mas maraming sisipol sa'yo at mambabastos doon sa provocative clothes. Pero ibig sabihin ba nun nakampi na kami sa mga kriminal o sa mga gumagawa ng pambabastos? Hindi. Pinupunto ko lang na may ambag yung damit. Pero hindi ko sinisisi yung victim. Pinapaliwanag ko lang na mas madali kasi magsapatos kaysa plantsahin o patagin yung buong mundo para hindi masaktan yung paa mo. Pero mali din yung ginagawa ng lalaking pambabastos at dapat lang na i-call out yan ng mga tulad ninyong influencer. Kaya lang tayo hindi nagkakaintindihan dahil ini-invalido ninyo yung opinion na may ambag din yung pananamit ng babae. Yun kasi yung alam namin na mas realistic na mapapababa mo yung tsansang mabastos ka. Dahil mas madaling ang kontrolin na magsapatos ka kaysa lagyan ng red carpet yung buong mundo. At kung call out naman yung tanging solusyon mo lang at okay lang na mag-provocative clothes yung mga babae at hindi daw nakakaambag yon, matagal na po nagko-call out ang mga simbahan sa mga masasamang tao. Sana noon pa nasugpo. Hindi pa kayo influencer, hindi pa kayo nagsiselfone, sinusugpo na ng simbahan at gobyerno yan. Ngunit hindi nila ma-zero. Kasi po ang mundo ay hindi isang malaking paraiso. Kaya mas makatotohanan yung payo namin na maging alisto, protektahan yung sarili mo, huwag mo ilantad yung mga kapanta-pantasyang parte ng katawan mo, nang sa gayon, mapaliit mo man lang yung tsansa. Pero again, hindi mo mazizero, mapapaliit mo lang. Dahil ang buhay, nakadepende pa rin yan kung paano mo pinuposisyon yung sarili mo. Kung wala kang pambiling kotse, kung wala kang at magko-commute ka lang, dapat maging maingat ka sa pananamit mo. Yan po ang makatotohanan. Kaya kayong mga influencer na lalambot-lambot at babading-bading, china-challenge ko kayo. Kapag kayo nagkaanak ng babae at yan ay gusto niyang mag-two-piece sa kanto, sana wag niyong pagalitan. Hayaan niyo silang magsuot ng nyek-nyek short, naka-two-piece lang sila, labas yung dibdib nila at nagpaparampa-rampa sa kalye. Sana wag niyong sawayin. Kasi wala naman ambag yung revealing clothes kamo, sabi ninyo. Pero I bet, pag dumating yung panahon na nagsilakihan yung mga daughter ninyo, sigurado ako, kayo mismong mga tatay na lalambot-lambot ang pipigil para magsuot sila ng malaswang damit. Stay cold.